Grabe na yung mga disgrasya at yung mga namamatay dahil sa endurance na ito. Hindi naman natin maikakaila na pabilisan na ng motor o nagre-racing na yung mga participants. What's up mga bay? You back right up from Cebu City. Welcome po sa vlog natin ngayon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Naging viral kasi itong topic na ito ngayon mga bay. Ito ay tungkol sa endurance. Now I'm talking about endurance as a whole. Kasi recently mga bay, grabe na yung mga disgrasya at yung mga namamatay dahil sa endurance na ito. Yung recent na endurance na held dito sa Visayas, which is in Bohol, 5 or 6 na aksidente, tapos merong namatay na isang babae. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Intro. Welcome mga bay sa vlog natin ngayon. Endurance. Ano nga ba itong endurance? Is tinitest nila ng isang rider kung how long niya kaya na mag-ride sa isang motor. Merong 1,200 kilometers. Dito naman sa Cebu is 600 kilometers. Marami ng mga nagsisiputan na mga endurance challenge na yan. 5 to 6 years ago, sasali sana ako sa endurance. Honda Click pa yung dala natin, Honda Click 150. During that time, naimbitahan po yung mga Cebu motovloggers na mag-vlog dun sa event na yun. Main purpose lang is to document or to vlog your experience regarding sa Cebu 600 para naman malaman nung iba na gusto makapanood, hindi pa nakasali. So maalam nila yung experience ng isang rider, how hard it is na sumali sa mga endurance. Fast forward 2014, napakadami na ng endurance at makikita mo sa mga news na merong nadedisgrasya, merong namamatay. Sinasabi nila na itong endurance is for tourism. Kumbaga, makikita ng rider yung kagandahan ng isang lugar kung saan na-held yung endurance challenge na yun. Hardships ng endurance challenge, paano nila malilesen yung disgrasya? Hindi naman natin maikakaila na pabilisan na ng motor o nagre-racing na yung mga participants. Number one reason dyan mga bay is meron kasing time limit. Tapos pangalawa, meron silang mga award sa mga top finishers. Parang maiengganyo ka, uy, top finisher, parang bragging rights na natin yan so mapa big bike man yan or small displacement. At meron ding time limit. So imagine na lang, let's say yung Boss Ironman na yan, 1,200 kilometers, at tatapusin mo yan in 12 hours. So syempre, ikaw na motorcycle rider, so mape-pressure ka talaga. Wala ka ng panahon na magpahinga, kumain. So syempre, yung iba, talagang bibilisan nila yung takbo nila para makahabol nila yung oras, di ba? At hindi naman natin maikakaila mga bay na meron talaga mga kamote riders dyan. Nagpupustahan pa sila, naghahamunan. Siyempre itong mga tao na ito is mga influential, maraming pera, tapos ipopost pa nila sa social media yung mga bangaya nila. Parang ginagawa na lang nila yan para for bragging rights. Compared ngayon na grabe, merong namamatay. At worst pa dyan, si mga pedestrian, yung nakatambay lang sa gilid, yung nagmumotor lang, yun pa madedisgrasya na hindi oras dahil sa endurance na yan. Tapos meron pa mag-overtake sa'yo, hindi mo rin ma-accept na na-overtakean ka. So yun, karera sa daan. Para bang endurance in disguise of tourism. Nakatakbo ka ba naman ng 80 to 150 kilometers per hour? Paano mo makikita yung mga kagandahan ng spot dyan? Ngayon kasi mga bay, napakasikat na ng mga endurance na yan. Imagine sa isang endurance na event, ilang rider ang sasali dyan at magkano yung babayaran mo, di ba? Let's say example, 1,000 pesos lang, tapos 1,000 participants. So you do the math kung magkano yung kikitain ng event organizer dyan. What more kung i-compute pa natin yung totoong value o totoong amount talaga na babayaran mo kapag sasali ka ng endurance challenge. Parang naging negosyo na yung endurance Wala na yung essence ng endurance talaga kagaya noon na parang chill-chill lang. Yan naman talaga yung dapat ini-enjoy mo. Tinitest mo yung sarili mo kung gaano mo ma-endure o ilang oras mo ma-endure yung long ride. Ako honestly,
300 kilometers lang na parang nag-ride kami dito sa south side of Cebu. Wala na, sakit na ng puwet ko eh. Imagine mo na lang pag more than dyan. Yan yung endurance mga bay. Pero yung endurance ngayon, real talk, naging negosyo na, naging karera na. In my opinion, dapat iban na yung endurance na yan. Not unless yung mga organizer meron silang maisip na paraan kung paano nila i-lessen yung mga disgrasya, yung mga civilian na hindi kasali sa event, di madadamay sa kalokohan ng iba. Kasi pag mag-o-organize ka mga bay, magko-coordinate ka yan sa local government eh. So sa tingin nyo mga bay, dapat bang ipatuloy itong endurance challenge in disguise of tourism? Dapat bang ipagpatuloy or dapat nang ihinto? Kaya mag-comment kayo sa ibaba mga bay, ano sa tingin nyo, anong opinion nyo tungkol sa mga endurance challenge na yan. At challenge na rin ito sa mga event organizer kung anong gagawin nila para walang mangyayaring mga disgrasya sa daan. Okay, so yan lang mga bay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Uback Rider from Cebu City. See you guys on the next vlog. Peace!